Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 288. Ako po si Earl, ang inyong Camp Master, at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. Ang San Telmo Society ay ang listener's story segment ng ating show kung saan babasahin ko ang mga kwento mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ngayong gabi ay 4 na mga kwento mula sa ating mga campers ang aking babasahin para sa inyong lahat. Simulan natin sa kwento ni Elle mula sa Bulacan tungkol sa kanyang nakakatakot na panaginip. Pakinggan natin siya. Hi Campmaster, I'm Elle and I just typed this story while on break at work because I was so shocked with AJ's story from episode 235. I'm someone who's skeptical about the paranormal. At masasabi ko lang na totoo ang isang paranormal stuff until ako mismo ang maka-experience. Basically, kung walang proof or hindi ako ang naka-experience firsthand, hindi ako maniniwala. This story that I'm about to share is one of the 3 that I had experienced so far. Nung bata pa ako at age 5 years old, I had a constant dream about my family that lasted for 4 years. We lived in San Jose del Monte, Bulacan. At yung barangay namin was maliit lang siya dati. Magkakakilala ang mga tao. Hindi masasabi na probinsya feels pero hindi rin naman siya syudad feels. Back then, wala pang mga shopping malls and marami pang palayan sa paligid at mga sapa. Hence, its former name, Sapang Palay. Although, I'm not sure what's the reason why it was called like that. Our house is situated in an uphill land. So, from the main road, kailangan pang mag-tricycle para marating yung barangay namin. And then you have to walk again, papasok ng eskinita to go to our house itself. It's a corner lot house with 2 entrances, left and right. Then facing our house from your right side, meaning coming from the inside of the house is left side mo naman siya, mayroon kaming mini sari-sari store. Kahilera lang nito ay isang coconut tree log na pinutol para gawing pahingahan o tambayan. My family would often go there paghapon para umupo at makapagkwentuhan sa mga kapitbahay namin. Pero ako, hindi ako madalas present, pero mula sa tindahan naman namin ay tanaw mo sila. Ang usual arrangement nila is yung kapatid ko na lalaki at si mama na nakaupo. And then si papa nakatayo malapit sa kanila. This is also how my dream started. Hapon, nang magising ako mula sa siesta, nang wala akong nadatnang kahit sino sa loob ng bahay. Kahit sa tindahan, walang tao. Pero nang sinilip ko ang labas ng tindahan, andun sila nakatambay sa tree log. Kaya naman lumabas ako sa pintuan sa right wing ng bahay. Pagliko ko sa kaliwa, nakita ko na sila doon. Medyo hazy yung paningin ko. Mahimuta yata ako. Kasi kakagising ko lang. Papupungas-pungas pa akong maglakad. Lakad ako ng lakad hanggang sa mapansin ko na parang hindi naman ako umaalis sa kinakatayuan ko. Dahil bata, kinabahan ako. Tinakbo ko na. Takbo. Pero kahit anong bilis ko ng takbo, hindi ako makarating sa kanila. Ang mas nakakapagpatakot pa sa akin was habang bumibilis ang takbo ko ay sa ding pagkipot ng daanan. Hanggang ngayon naalala ko pa kung gaano kabilis yung tipok ng puso ko at yung takot na hindi ako makapunta sa mga magulang ko. Takbo pa rin ako ng takbo. Tumitingin lang ako sa pamilya ko at ang pinakamalinaw sa aking mata is yung pagngiti ni mama. Ang papa at kapatid kong lalaki naman ay nakikitawa pa pero lumalabo na sila. Si mama na lang ang malinaw sa aking paningin. Hanggang sa sobrang kipot na ng daan na tingin ko kahit ako
hindi na magkakasya. And then, sa isang iglap, naging itim ang paligid. At doon ako nagising na umiiyak. For the next 4 years, naulit po ng naulit ang panaginip na yan. Hindi ko masasabi at matandaan kung gaano ka-frequent, pero masabi ko na hindi siya nawawala kada linggo. Mapapanaginipan ko siya sa ayaw at sa gusto ko. Yes, sa ayaw sa gusto ko kasi bata pa lang ako, kaya kong makontrol ang panaginip ko at itong panaginip ang isa sa mga hindi ko makontrol-control. Hanggang sa nabuntis sa ikalawang kapatid ko si Mama late 2004, and then August 2025, 3 days after she gave birth, she died. In that dream, it stopped. There were a few omens here and there and she went into labor tapos I was left alone at home, but that's another story to tell. I would say that was the breaking point of our life because aside from losing my mom, I lost my father in the process too. Looking back, I never really have thought about that dream though. It wasn't of significance at all until mamatay siya. Hindi ko nga po yun maalala until I remembered that I haven't been dreaming that dream for more than 2 weeks after her death. I was waiting, waiting na bisitahin niya ako kasi I've heard sa lamay na may mga relatives akong nabisita na. And then my sibling, yung sumunod sa akin, was already visited. I questioned myself why she didn't visit me. And then I remembered, she knows that at a young age, I'm afraid of ghosts. Sino mag-aakala? So I gave up. I remembered pa nga her happiness when she announced that she's having a baby. She thought I was happy but I got mad at her. Sabi ko sa kanya, baby na naman? Tapos ako na naman ang mag-aalaga niyan. What a prophecy. I forgot what she told me after but clearly remembered that she wasn't very happy with what I said. Ang ending nga is ako talaga ang nagbuhay sa family namin, sa aming magkakapatid. I think at some point it kind of felt and became like a promise, an oath, that I had to keep us together. To make sure that we will all have a nice life despite everything that happened. I have been trying to find psychological reasoning for that dream and only got a close one, which is paranormal naman. Anyway, sorry po, napahaba na. Actually, madalis akong makinig ng horror and paranormal podcast pampatulog kapag bored, kapag may ginagawa at naka-speaker pa nga. Doon ko nahanap yung podcast nyo. Pero this is the first time I'm sending this just because I heard yung entry ni AJ. I was so shocked when it was also similar to my experience when I was a child. More power to your podcast and please, tumagal pa sana kayo kahit dekada pa. Hopefully, I can write more to share the other 2 or 3 paranormal experiences I had, or at least yung prequel ng story ng mga signs before my mother's death. Thank you po, Elle. Thank you, Elle. I'm so sorry you lost your mom and that you had to endure being a guardian to your siblings. As with AJ's story from episode 235, dreams, as I've learned, can only make sense based on the dreamer's interpretation. Nakakatakot man ito, but if it's recurring enough, you can decode what the dream is trying to say to you. Thank you, Elle. Magbabalik tayo for other stories from the campers. That and more coming up next. We're back in San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories. Next story is from Didi Bear at ito ay mga kwento mula sa pagkabata niya at maging sa pagtanda niya nung nag-call center siya sa Baguio City. Pakinggan natin ang kwento niya. Hello sir and fellow campers. I'm not very good at writing stories in straight Filipino, kaya if it's okay, Taglish ko na lang ikukwento yung experience ko.
During my fourth high school year, I got interested in witchcraft. Nagbasa ako ng books. I even formed a coven with some classmates. Researched anything we could do to be real witches. Hindi ko inaakalang mabubuksan ang third eye ko. And that's when the trouble started. There's a saying in Wicca na if you open a floodgate, you cannot close it back. Ganun din ang nabanggit ng isang book na binasa ko. Your third eye will remain once it's open. Meron din akong nabasa na nagsasabi na it is he or she who has the greatest hate that wins the battle. In terms of psychokinesis or mind over matter, that is. I practiced day in, day out trying to move things, flicker light bulbs, or pumatay ng apoy ng kandila simply by willing it. Hindi ko naman ito na-achieve until fast forward to my college years in Nueva Vizcaya. One day, I got into a big argument with my dad. Military siya kaya sobrang disciplinarian niya at that time. Ngayon kasi na nagkaedad siya ay medyo nag-mellow down na din siya. Hindi ko naman maalala ang dahilan ng away namin. I was washing the dishes sa kusina nang dumaan siya at nang makita ko siguro sa init ng ulo ay sinigawan ako. Hindi ako umimik pero sa loob-loob ko I had the most intense, bitter hatred that I focused on the glass I was washing. Unexpectedly magnified yung hatred ko. Yung parang yung baso lang na nakikita ko on my open palm. Nag-blur yung background and the glass shattered without me squeezing it or anything. Take note po, that glass was the small, thick type that even when dropped at low height would most likely just crack, not shatter. I remember what I had read about the greatest hate. Nagulat at natakot ako. And I was very thankful that I had my anger focused on what I was looking at and not my dad. Fast forward to my college years in Baguio City. Lumipat ako ng college since umalis na rin dad ko sa Nueva Vizcaya. Mag-isa lang ako doon sa ancestral house namin, while ang lolo at lola ko live around 20 meters across sa sarili ng bahay. At this time, medyo my interest peaked about the paranormal. My readings and research continued. Yung ancestral house po namin is quite big. 2 floors, very spacious, lots of rooms, and located outside the city. Medyo isolated. Compound kasi namin yung area so dalawa lang ang houses doon. Yung sa amin at kay lolo. Surrounded by pine trees, mountains, green pa halos lahat at hindi pa masyadong mabahay. It was also at this time when my third eye and other senses were heightened. After college, I tried working in one of the first call centers along Loacan Road. Night shift po ako nun. One day, our training for a new account was cut short due to weather forecasts of an impending typhoon. So lahat kami ay pinauwi ng maaga. Nakarating ako sa amin around 1:45 a.m. Bago umabot sa compound, may isang one-way road going down kung saan vehicles take turns going up and down the different compounds in our area. Nakiusap yung driver ng taxi na sinakyan ko if pwedeng wag ibaba yung taxi because it might have to be stuck since it was already drizzling during that time. Wala akong magawa since ayaw ni Manong driver, so I got off and started to walk down. Imagine a dark road going down. One side ravine, the other wire fences with plants and trees. You see only shadows since yung street lights sobrang limited. Yung distance between them ay malayo. So in effect, the way down is dark, eerie, silent. Dinig mo lang ang hangin, yung patak ng ambon, at yung footsteps mo. Amoy mo yung putik sa sidewalk. Malamig, nagfa-fog yung hininga mo kada exhale mo. So I started to walk down slowly. Madalas ang rubber shoes ko at hindi ko naman ina-expect na aambon. Nakafocus ako sa ilaw sa dulo.
Alam ko na wala akong kasabay dahil unang-una, you have a 360-degree view of the area sa taas bago bumaba. Second, even if the area is in the jeepney's route's turning point, wala namang jeep na ganong oras. 110% sure no one else was going down at that road with me. When I was about a quarter way down and having passed the 2 street posts, may napansin akong anino sa gilid ko. Like the shadow someone makes when walking behind you in the same direction. I disregarded it at first. Then the shadow appeared to be closer. Then I heard dragging footsteps. Slow. Parang yung may sumasayad yung soles ng slippers or shoes. Or kung ano man yung suot niya sa paa niya. Kaso, sobrang tahimik. It was then when I smelled something like a dead rat. Parang nabubulok. Parang naramdaman ko na may tao sa likod ko. Lumingon ako sa kanan. Wala naman ako nakita. Sobrang gulat ko at takot ko nang lumingon ako sa kaliwa. May nakasunod sa tabi ko. Halos sumabay sa akin na isang matandang babae. Naka-hood siya, itim ang damit at yung balat niya parang grayish yung abo na pulbo na. Sinubukan kong tumingin sa kanya at pilit na inisip ko na baka hindi ko lang napansin yung matanda. At naisip ko baka hindi ako natinig kaya naisipan kong batiin ulit. Para naman at least pag sumagot mawala ang takot at nervyos ko. Instead of answering, the old woman appeared to speed up. It was almost beside me. She raised her head. Doon ko nakita na mga mata niya gray-white. May isa din ako napansin. Her feet, which were thought to be making the sound, were not touching the ground. Doon na yung fight or flight response ko lumabas. Tumakbo ako ng mabilis pababa. Madulas kung madulas. Habang nagsasign of the cross at halos kumabog ang dibdib ko. Naabutan ko yung street namin and I stopped to glance back. Bigla na lang siyang nawala. Pagdating sa bahay, I was so relieved to find our helper asleep sa maid's room. Apparently, nagising siya sa pagbukas ko ng gate. He decided to sleep over dahil paulan na din at hindi siya nakapagdala ng payong. Kinuwento ko ang nangyari sa kanya. He said, many of the residents of our area have had similar experiences. However, mine was the most, so to say, of closest contact. I believe that seeing paranormal entity was a result of having my third eye. I have lots of experiences in our ancestral house, from hearing footsteps, movement when there's no people, the door of my room opening by itself in front of myself, and our gardener when he slept over one time. Meron pang naririnig kang mga tawa at paghalakhak sa buong bahay. At yung mga hindi mo ma-explain na mga hamog at mga ilaw. Ikukwento ko po ito next time, alright? Salamat po sa pakikinig. More power and stay scary. Teddy Bear. P.S. How do I join your chat group? Hello, Didi Bear. Nakakatakot naman tong kwento mo. Siyempre, Baguio City na naman kaya may dagdag na additional layer of scare. Pero, as a matandang millennial, bakit naman kayo pinauwi kung may bagyo? Diba mas safe kung pinagstay na lang kayo at hindi na pinauwi dahil delikado, lalo na kung 10 oras ng gabi? Di ba nag-iisip yung manager nyo? Ayan, minulto ko tuloy. Next time, kapag madaling araw na, go to wherever it's safe. Hindi lang dahil sa multo, kundi para na rin hindi kayo maging multo kung sakaling mapano kayo. Gets ba? Up next, what would you do if one day you end up being alone in your house? And then you found out that you are actually not. And you realize you don't know who's with you.
Pakinggan natin ang kwento ni Jel. Good day, Camp Master. My name is Jel, isang college student from Manila. I've been an avid listener since the beginning of Philippine Camper Stories. Kahit saan man pumunta ay ito na ang guilty pleasure ko. Takutin ang sarili gamit ang podcast mo. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin. It went on for quite some time. Kaya hanggang ngayon, tanda ko pa rin ang lahat. Grade 5 pa lang ako noon. Ang routine ko bilang estudyante ay pumasok, mag-aral at umuwi dahil malapit lang ang school ko sa bahay namin. Ang routine ko naman pagka-uwi ay manood ng TV sa sala hanggang makatulog sa sofa. Nung araw na yon, hindi ko maipaliwanag ng nararamdaman ko. Parang hindi ako sanay na ang tahimik ng paligid ko dahil halos walang katao-tao sa street namin. Hindi ko na lang pinansin at pumasok na ako sa aming bahay. Nagbaba ng gamit, nagbaba ng uniform, at umupo sa sofa. Nababalot ng nakakabinging katahimikan ang bahay namin, na kahit ang lakas na ng volume ng TV ay ramdam mo pa rin ang presensya na nag-iisa ka. Hanggang sa may narinig akong nalaglag sa second floor. Panandalian akong nag-mute ng TV para pakiramdaman kung nasa taas ang kuya ko. High school pa lang kasi siya noon. Kaya kung hindi ako maunang umuwi ay siya ang nauuna. Ang ate ko naman ay college na kaya imposible nga sa bahay na siya dahil alam kong busy siya sa pag-aaral. Binuksan ko na ulit ang volume ng TV. Ngunit ang attention ko ay nakafocus na sa itaas ng bahay. Maya-maya pa ay may yabag sa second floor. Hindi isang yabag kundi sunod-sunod na mga yabag na para bang naglalakad sa kwarto. Pinatay ko na ang TV at sumigaw ng, "Kuya, andyan ka ba?" Ngunit walang sumagot. Ilang minuto kong pinakinggan ang bawat hakbang na nanggagaling sa itaas na para bang naglalaro o naglalakad ng paikot-ikot. Inis na ako dahil nakakarinding palakad-lakad dahil manipis lang ang kahoy na nagsisilbing sahig ng second floor. Ilang oras ding paulit-ulit na may naglalakad sa titigil sa itaas. Kaya hindi ko na lang pinansin at sabi ko ay isusumbong ko na lang siya pagdating nila mama. Magagabi na nang narinig ko na may nagbukas ang gate. Napatingin ako sa bintana at kita ko na sila mama at kasama niya si papa. Bumalik na ako sa panonood ng TV at hinintay na makapasok sa bahay. Pagkapasok nila sa pintuan ng bahay ay nanlamig ang buong katawan ko. Para akong na-estatwa at hindi na nakagalaw sa pwesto ng sofa. Daming tumatakbo sa isip ko kung paano, sino, o bakit. Sunod-sunod na pumasok sila mama, si papa, si ate, at si kuya. Ilang buwan ding paulit-ulit na nangyari yun hanggang sa kalaunan ay nawala na rin. College na ako at hanggang ngayon, tuwing nasa sala ako ay hindi ko may iwasang mapatingin sa kisame. Natatakot na baka maulit-ulit ang pangyayaring yun. Hanggang dito na lang po, Camp Master. I hope this story is San Telmo Society enough. Still have lots of stories and hopefully may share ko rin yun sa lahat. Thank you and good day. Hello, Jel. I can imagine how scary it is to have a presence of another being in your house when you thought that you're alone. At lalo na kung akala mo ay kasama mo lang ang isa sa mga kasamahan mo sa bahay. Only to find out that they are not who you think they are. Thank you for sharing your creepy story, Jel. Ang huling kwento naman natin ay galing kay Kevin at ito ay isang kwento tungkol sa isang kakaibang pangyayari sa isang restaurant na dati nilang pinagtatrabahuhan. Pakinggan natin si Kevin. Hello, Game Master. This happened maybe 2022 or 2023 after pandemic. I was working as a chef in a restaurant in Tagaytay. This restaurant ay may pagka-style na malaki, na luma,
na may pagka-western style. The staff are staying in. Merong room for girls at yung mga boys sa dating office malapit sa garage. Then sa first floor namin, doon nakalocate yung main dining room at yung kitchen. Papuntang second floor naman ay may malaking stairs na maraming nagpapapicture. Sa second floor ay merong 4 na rooms, dining area at mini stage. Yung isang room para sa staff and then yung 3 ay para sa mga gustong mag-check-in. Yung parang sa mga gustong mag-staycation. Bukod sa restaurant at staycation rooms, merong mga antiques, mga souvenirs at maraming mga wall clocks and even a life-size black horse na parang gawa sa wood strings. Sa second floor, may particular room doon na tuwing mapupunta ka sa loob ay may pagka-eerie yung pakiramdam. As days passed while I was working there, masaya naman kasi iba yung naging samahan namin. Para kaming family. Kahit yung owners, parang family din ang turing sa staff. Nag-day off ako one time. Nasa office room ako at yung malapit sa garage. Mga around 5:30 p.m. Tuesday yun. Hindi ko makakalimutan kasi merong ibig sabihin yung Tuesday, which I will explain later. Nakarinig ako ng sigaw at broken glass na parang binabato. So, lahat kami na-alarma. Hinahanap namin kung sino yung kasamahan namin na sumisigaw na parang nagbabato ng baso. Bali, nauna yung waiter namin na lalaki sa pagtingin. Nakita niya yung waitress namin na babae na nagwawala at umiiyak sa takot. Sinubukan namin siyang pakalmahin hanggang bigla siyang huminto. Yung umiiyak siya tapos biglang nag-pause. Walang tunog, mga 5 seconds. Pagkatapos biglang parang naging lasing at nag-iba yung character niya. Nung time na kinakausap namin siya, parang nagka-idea kami na parang possessed siya. So nag-try kami na ipag-pray siya. Kaso hindi naman kaya. 4 na kaming umahawak doon sa kasamahan namin kasi gusto niyang pumunta doon sa room. I even tried to talk doon sa person na nandun sa loob ng kasamahan namin. Parang nagagalit siya kasi kanya daw yung kwarto na yun. Kami daw ang umalis. Sinasabi niyang, "May room. May room." Hanggang naisip ko na pumunta sa pare, baka matulungan kami. So nag-drive ako kasama yung mga waiter namin para maghanap ng pare. Nakahanap kami. So pagdating sa resto, dinasalan kaagad siya at binasahan ng Bible. Tinanong namin yung pare bakit nagkakaganyan siya. Baka daw gutom. Gutom? Kasi hindi naman daw demonyo yung nakasapi sa kanya. Kasi kung demonyo daw yun, nangingisay at nagwawala na sa holy water. At yung dala niyang something holy. Umalis kaagad sila father pagkatapos niyang dasalan. Pero yung mukha ng kasamahan namin, sinister pa din. Nagtry kaming tanungin siya ng mga security questions. Like, saan siya nakatira? Anong pangalan ng mga parents niya? Hindi siya sumasagot. May isasagot siya pero hindi related sa tanong mo. Yung itsura niya, sinister talaga. Nakaupo at nakasmile lang. Parang hindi mo talaga pagkakatiwalaan. This time, hindi na siya parang lasing at umiiyak. Naalala ko pa noon, inaaway ko yung nasa loob ng kasamahan namin. Sabi ko, "Hindi ko si Myra. Wala akong tiwala sa'yo. Tingnan mo yung itsura mo." Ang gusto kasi ng manager namin, sana ay pumasok na sa loob at magpahinga na kasi napilitan kaming mag-close ng maaga dahil sa nangyari. Mag-open pa kami bukas at kailangan namin bumawi sa sales. Kaso, nagsuggest ako na dapat maging short tayo kasi mas importante yung security nila. Baka mamaya may masamang mangyari pag natutulog na sila sa kwarto. May nagsuggest na dali namin siya sa albularyo. So, ayun, dinala namin siya sa albularyo. Sumama naman siya ng maayos if I remembered. Dinasalan siya ng Latin. Tapos sabi ng albularyo, yung spirit na sumapi sa kanya ay sobrang tagal na nang nandun. Hindi pa nakatayo yung bahay. Hanggang doon na siya sa kwarto na yun nagstay. Buti daw itim, hindi pula.
mas mahirap daw kalabanin ng pula. Kaya daw siya nagpagpakitaan dahil meron daw third eye yung kasamahan namin. Tapos Tuesday at Friday, ito daw ang mga pinakamalakas na araw. Napagpasyahan na namin na ihatid siya sa kanila sa Rosario, Cavite from Tagaytay. Sinara namin yung restaurant kasi walang gustong magpaiwan. Along the way, tinatanong ko siya kung ano yung last memory niya. Sabi niya, nag-aayos daw siya ng table setup at nandun siya sa taas hanggang merong sumitsit sa kanya galing sa kwarto. Tiningnan niya, wala naman daw. Hanggang sa pangalawang sitsit ay may nakita na siyang entity na maitim na tao, pula ang mata, mabuhok sa lahat ng katawan at mahaba ang kanyang mga buhok. Pagkakita niya ay sinugod daw siya at hinawakan siya ng mahigpit kaya naibato niya yung mga hawak niyang baso sa takot. Doon na daw siya nawala ng malay at ang sunod na niyang naalala ay nakasakay na daw siya sa kotse papunta sa manggagamot. So, tama nga kami na hindi siya yung kausap namin nung time na dinasalan siya ng pare at tinatanong ng mga security questions sa kanya. Dito na talaga ako naniwala sa mga paranormal. Pagkatapos nito ay may instances na medyo aggressive yung entity na nang tutulak na siya minsan. Buti mga kamag-anak ng owner, may mga idea na sila kung ano yun. Dumaan ang time na humina na talaga ang sales at eventually nag-close na kahit anong effort namin na magpasarap ng food. Food tasting, mga pakulo, wala talaga. Tago ko na lang po yung name ng resto. Napamahal na po kasi sa amin ang resto na ito. Yung samahan kasi namin ay parang pamilya kaya medyo nakakalungkot. Maraming masayang memories at kilabot. Hanggang dito na lang po siguro CM. Thank you for listening. Pasensya na po kung medyo magulo ang aking pagkwento for the first time. Thank you. Hello Kev, salamat sa kwento mo. More than the scary possession story, mas gusto ko yung nangibabaw ang concern mo sa mga kasamahan mo sa trabaho at ramdam ko na talagang naging pamilya kayo. Sana kung sino man ang kasamahan mo ay hindi na siya ulit nasapian. Ingat po kayo palagi. And we are now at one of the most favorite segment of the show, which is the Camper Shoutout. Magbasa tayo ng mga comments mula sa Spotify at sa YouTube, episode 287. Sabi ni Papi Yoshi, yon, may bagong episode na ulit. Fernando says, great episode CM. I love the story about the school. Stay safe always and always take care. Sabi naman ni Kay, okay lang na may ads in between stories kasi patagal nakakatakot yung mga sound effects ni CM. Nicolette, sabi niya, to Emma, hold your ground. You have authority over your home and domain. You may identify as an atheist, but I would still suggest you contact your local parish and seek spiritual help because it sounds like you have a demonic infestation. While you're at it, you may want to put security cameras around your condo too. God bless. May point siya. Emma, kung nakikinig ka, and this was from Emma from the last episode, baka nga it's also time to seek spiritual help. Baka naman makatulong. EJ A, sabi niya, I would definitely love horror stories from Boracay. Baka may makapag-submit siya. Keep safe po always. Nako, alam mo, marami na tayong Boracay stories. So, baka pwede kang mag-rewind, throwback, diba? Tapos share mo sa podcast. Episode 286, The House Spirit, sabi ni Jesky, thank you for the shoutout, CM. Let's spread spookiness. Ralpy, sabi niya, OMG, see you sa December, Earl. Yan, Ralpy. Nako, sige, kita-kita tayo dyan sa December, no? Paano tayo? After Christmas, tambay. Episode 251, Strange Visitor, sabi ni Joey Jason, natawa ako sa tawa at around 29-minute mark. No, I'm glad you like that. Episode 270, Tragedies, Great Luzon Earthquake. It's chilling that I'm listening to this a few days after multiple earthquakes around the Philippines. Nakakalungkot to, no? Parang sa Cebu and then sa Mindanao. So, sana po mag-iingat kayo lagi and
hopefully meron kayong go-to plan pagdating sa mga ganyang trahedya. Mula sa YouTube, sabi ni G. Virgo, "Thank you CM, I miss listening to you." Aw, thank you, I miss you too. I miss you too. Kilala. Michael Dino Arreglo, sabi niya, "Yun, may bagong upload. Thank you, Campmaster." Shout out kay Mind of Shinigami Paranormal kasi lagi siyang nag-engage sa YouTube. And lastly kay Disbaro Christian Joseph, sabi niya, sa Creatures of the Dark and Unknown, sabi niya, way back 2003 dito sa Rizal, bata pa ako, naka-experience na ako ng aswang, but now I think na wala nang lahi nila, hindi tulad noon. Bakit mo naman nasabi na wala na yung lahi nila? Baka naman nag-migrate. Baka iba na, hindi na sa Rizal. Thank you so much, Christian. And that's it for Camper Shoutouts. Kung mayroon kang mga tinatagong thoughts and feedback tungkol sa mga episodes natin, lalo na sa episode natin ngayon, ay punta ka sa Spotify episode natin at mag-iwan ka lang ng shoutout or ng comment. Ayun, para basahin natin sa susunod na kwento. Hindi to na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling may good job ang podcast sa pagsama sa isa araw-araw and you want to share monetary tips, please send kayo sa PayPal para sa mga campers abroad at sa GCash for everyone who has access to that. Nasa episode show notes ang link. Yan. Pwede rin kayo pumunta sa YouTube, sa Patreon at sa TikTok kung gusto nyo mag-subscribe and mag-follow ng ating account. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running here for free. At panghuli, kung meron ka pang kwento na gusto mong ibahagi sa ating camp, pwede mong send yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.